Habang lubog ang ibang lugar sa Pilipinas, ito naman si Sandro Marcos gumawa ng kwento laban sa mga Duterte. Sa halip tumulong dahil sila ang nasa kapangyarihan, siniraan pa at gumawa ng kwento kay President Duterte. Halata naman nagsinungaling dahil hindi makatingin diretso sa kamera or panglihis para hindi mapag-usapan ang flood control dahil baha na naman ang ating mga kababayan. Mga media, grabe, headlines agad ang sinabi ni Sandro. Pasabog supot. I will never forget, and this is the first time kwento ko to. Wow! I don't know if the president's gonna get mad saying this. Andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya na ang aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang doon. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa presidential guest house, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Pumaparap pa ngayon presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time, but instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. At sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. I can imagine saying... And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako.